Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Kamahalan, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2486 hanggang 2470. Para kay Simon Chang, hindi niya matanggap ang sitwasyong ito ngayon. Kahit alam na alam niyang minamaliit niya ang Aaron, hinding-hindi niya ito aaminin, dahil ibig sabihin ay malamang na matalo si Zhong Qishan, na tiyak na ayaw niyang makita ang resulta. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Zimenjin ay mas maluwag. Nakita pa niya ang posisyon ng clan leader na kamakaway sa sarili. Lolo, hindi mo ba nakikita na hindi si Zhong Qishan ang may ayaw, pero hindi niya kaya? Matagumpay na sabi ni Simon. Dahil sa mga salitang ito, lalo pang nagngangalit si Ziman Chang. Alam niya ito, ngunit ayaw niyang aminin. At sinabi ito ni Zimenjin ng napakalinaw, na walang alinlangan na nagpapahina sa kanyang tanging pag-asa sa kanyang puso. Hindi sapat ang isang Zhong Qishan. May iba pang malalakas na lalaki sa pamilya kong Ziman. Hindi ako naniniwalang napakalakas niya. Sabi ni Simon Chang. Si Zimenjin ay hindi nag-aalala. May iba pang malalakas na lalaki sa pamilya Ziman, ngunit kahit si Zhong Qishan ay hindi kayang harapin ang Aaron. Paano ito magagawa ng ibang tao? Pagbabayaran mo ang pagtingin mo sa kanya. Sabi ni Simon sa malamig na boses. Bakit tulala ka pa? Bakit hindi ka tumulong dali? Sabi ni Simon Chang sa iba. Mayroong 28 bisitang ministro sa pamilya Ziman, si Zhong Qishan ang una, ngunit ang lakas ng iba ay hindi mahina. Kabilang sa mga ito, mayroong hanggang 8 sa huling 3 lugar, kaya naman ang pamilya Ziman ay maaaring maging talamak. Sa oras na ito, walang pakialam si Ziman Chang na pagtawanan siya sa pang-aapi sa iba. Hanggat kaya niyang patayin si Aaron, handa siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Lolo, away nila. Paano mo mapapaaway ang ibang tao? Nagbago ang mukha ni Zimenjin. Bagamat pabalik-balik na naglalaban sina Aaron at Zhong Qishan, kung sasama siya sa iba, malamang na mabilis na magbago ang sitwasyon ng digmaan. Tiyak na hindi ito magandang bagay para sa Aaron. Nang makita ang bahagyang naguguluhan na hitsura ni Zimenjin, tumawa si Ziman Chang at sinabing, "Bakit, natatakot ka?" Simon Jin, sinasabi ko sa iyo, talagang imposibleng makuha ang posisyon ng patriarka. Panipi, lahat lumabas ang mga eksperto ng pamilya Ziman. Si Fei Langer, na nanunood ng labanan sa malayo, ay hindi nag-aalala, ngunit puno ng interes. Simon, natatakot ako, pero mabuti naman. Nakikita ko kung gaano kakalakas. Sa kasalukuyang lakas ni Zhong Qishan, sa palagay ko hindi mo kayang itulak ang iyong limitasyon. Ito ay hindi masyadong malaki upang panoorin ang kaguluhan. Ito ay mga tao tulad ng pusa. Kung gaano kagulo ang eksena, mas gusto niya ito. Simon Chang is really shameless. He should play more and less, which is very bad for him. Hindi ko akalain na ang pamilya Ziman ay magiging napakawalanjiya. Nagdilim ang umaasang mukha ni Ran Yi at Ge Zhonglin. Ang 28 bisitang ministro ng pamilya Ziman ay sikat sa buong Imperial Court. Ngayon ang 28 bisitang ministro ay bumubuhos, na isang piraso ng desperadong balita para sa Aaron. Ano ang magagawa natin? May magagawa ba tayo tungkol dito? Tanong ni Ran Yi kay Ge Zhonglin. Nais ding tulungan ni Ge Zhonglin ang Aaron, ngunit sa kasong ito, wala siyang kapangyarihan. Sa lakas ng ilang gwardya sa paligid niya, hindi niya mabilang na kumpe ng kanyen. Paano siya makakatulong? Walang paraan, maliban na lang kung may nangyaring milagro.
Sabi ni Gejonglin, umiling-iling. Sabik na sabik si Ranli na ang kanyang pag-asa, na halos hindi niya makita, ay tila nasira sa oras na ito. Biglang may lumitaw na figure sa tabi ng Aaron. Tingnan mo ang poster, ay isang babae, magandang figure na nakatayo sa tuktok ng bundok, tulad ng isang diwata pababa sa lupa sa pangkalahatan. Sino ang babaeng ito? What's the matter? How did she appear? Is it God coming? Sa laban ng mga masters, babae siya para manggulo. Habang nag-uusap ang lahat, tumingin si Huang Xiaoyong sa paligid niya. Kanina lang, nakatayo pa rin sa tabi niya si Jiang Yingying. Bakit siya biglang lumitaw sa tabi ng Aaron? Shigo. Napalunok ng laway si Huang Xiaoyong. Hindi na itago ang kanyang pagkagulat. Sabi niya sa sarili, hindi ko akalain na malakas din pala ang tita ko. Anong ginagawa mo dito? Aaron natagpuan Jiang Yingying lumitaw sa kanyang tagiliran, nagtanong na may ngiti. Dahil hindi moral ang mga Simmons, tutulungan kitang malutas ang maliliit na tungkuling ito. Sabi ni Jiang Yingying. Biglang bumantong hininga si Aaron at sinabing, parang nabigla ang ating kapatid sa Imperial Court sa pagkakataong ito. Isn't that good? No wonders to provoke us in the future, masayang sabi ni Jiang Yingying. Dahil sumali si Jiang Yingying sa digmaan at tinulungan ang Aaron na magbahagi ng maraming pressure, mukhang hindi sila masyadong mahirap na labanan ang 28 bisita ng pamilya Zeman, at nasa Aaron pa rin ang susi upang manalo, kaya hindi niya mag-alala sa lahat. Siyempre, hinding-hindi ito gagamitin ng Aaron maliban kung kailangan niya. Kung hindi, ito ay higit pa sa pagkabigla sa Imperial Court. Hindi ko inaasahan ang anumang mga sorpresa. Si Fei Linger sa di kalayuan ay hindi na mukhang relaxed, bagkos ay marangal, dahil hindi niya inaasahan na si Jiang Yingying ay may ganoong kalakas na lakas. Sa pagharap sa 28 bisita ng pamilya Zeman, nagawa pa rin niyang lumaban ng higit sa 10 tao ng mag-isa. Sino ka? Puno ng pagdududa ang mga kilay ni Fei Linger. Sa kanyang pag-unawa sa Imperial Court, halos lumitaw ang dalawang lalaki sa posterya ng pagsilang sa mundo. Mahirap para sa kanya na maunawaan kung paano biglang lumitaw ang dalawang ganoong malalakas na lalaki. Ang mood ni Simon Chang sa oras na ito ay parang kumakain ng dumi. 28 keking ang kanyang huling card. Sa kanyang opinyon, ang Aaron ay dapat na matalo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya akalain na may katulong si Aaron, at napakalakas din ng babaeng ito. Ang kapangyarihan ng 28 keking ay hindi maipatupad. Kung magpapatuloy ito, sino ang mananalo at sino ang matatalo? Ito ay isang hindi tiyak na numero. Hindi ito ang resulta na gustong makita ni Simon Chang, lolo, ito ay isang sorpresa. Hindi ko inaasahan na may katulong pala siya. Bagamat isa lang, tila sapat na ito ngayon. Ibinaba ni Simon Jin ang kanyang pag-aalala, at bumalik ang nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Zeman Chang na ay nasa mood pa ring makipag-usap kay Zeman Jin. Tinitigan niya ang sitwasyon ng labanan sa tuktok ng bundok, dahil nangangahulugan ito ng kanyang katapusan ngayon. Kapag natalo ang 28 keking, mamamatay siya, paano ako makapupunta sa teatro kung apprentice na ako? Sa pagkakataong ito, biglang kinuha ni Huang Xiaoyong ang wing tigre para sumama sa trabaho. Bagamat si Huang Xiaoyong ay may lakas lamang ng Wu Dengjing, si Liu ay isang pitong bituin na hayop. Bagamat hindi sapat na lumaban sa malakas, hindi problema ang gumawa ng ilang palihim na pag-atake at panliligalig. At tulungan sina Aaron at Jiang Yingying na mapawi ang pressure, na ginagawang mas mabilis nilang maresolba ng dalawang tao ang kalaban. Sa tuktok ng bundok, ang panauhing si Qing ng pamilya Zeman ay patuloy na bumabagsak, at ang mukha ni Zeman Chang ay lalong naging pangit. Malakas, napakalakas. Ang 28 bisitang ministro ng pamilya Zeman ay napaka-vulnerable. Nakarating na ba ang lalaking ito sa estado ng Supreme Master? Grabe talaga. Kung titignan ang mukha ni Zeman Chang, halos desperado na siya. I don't think he ever dreamed that 28 keking would fall in this way. May mga buntong hininga kung saan-saan. Hindi mabilang na mga tao ang tumitingin sa Aaron ng may paghanga. Maging ang ilang practitioner sa labas ng lungsod ay nabigla sa oras na ito. Karamihan sa mga tao dito ay hindi pa nakakita ng tunay na labanan sa kanilang buhay, at sa pagkakataong ito, ito ay hindi lamang isang pagbukas ng mata, ngunit nasaksihan din ang pinakakahanga-hangang labanan sa Imperial Court. Kahit tumakbo sina Yi at Gejonglin ay hindi napigilan ang kanilang pananabik.
Tama ang hula namin, tama. Tuwang-tuwang sabi ni Ranyi. Tumanggo si Gyeonglin na parang manok na tumutusok ng kanin, at sinabing, pagkatapos ng digmaang ito, ang kanyang reputasyon ay magugulat sa buong korte ng imperial. Sinipa talaga ni Zimanchang ang bakal na plato sa pagkakataong ito, at kahit natakot siyang mamatay sa kamay ni Aaron, hindi mananagot ang emperador. Oo, ang malakas ay iginagalang. Isa lang itong Zimanchang. Paano ito magiging karapat-dapat sa paggalang at pananagutan ng emperador? Nanginginig ang mga kamay ni Ranyi. Labis na tumatak sa kanyang isipan ang mga eksena ng pag-aaway dahil sa takot na baka may makaligtaan siyang mga larawan. Lalong naging desperado ang mukha ni Simon Chang sa mga oras na ito. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong yugto ang mga bagay. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang ipinagmamalaking 28 panauhin na si Ching ay magwawakas. Noong nakaraan, noong itinatag ni Zimanchang ang kanyang pamilya na may 28 bisita, nagdulot ito ng maraming talakayan sa maraming malalaking pamilya. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa kanya dahil nagawa niyang manalo sa mga ekspertong ito. Hindi ko alam kung ilang tao ang bumisita sa kanya at nakipagkaibigan sa pamilya Zeman dahil dito. Masasabing ang pamilya Zeman ay may katayuan at impluwensya ngayon, at may napakalapit na relasyon sa 28 keking. Pero ngayon, sunod-sunod na ang 28 bisita. Ang bawat taong bumabagsak mula sa tuktok ng bundok ay nangangahulugan na ang katayuan ng pamilya Zeman ay nabawasan ng isang punto, na parang isang bangungot para kay Zimanchang. Lolo, parang nagulat ka, pero para sa akin, imaginary lang. Si Zimanjin ay mukhang gaya ng dati. Siya ay nasa sabik sa kanyang puso at sinusubukang itago ang kanyang pagbabago ng ekspresyon. Ito ang itinuro sa kanya ni Zimanchang. Kahit kailan at nasaan man siya, hindi niya maipakita sa mukha niya ang kanyang emosyon. Hindi niya kayang ipaalam sa kalaban ang nasa isip niya. Masasabing ginawa ni Zimanjin ang lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Zimanchang. Ang maliliit na bagay na ito ay isinama ang pagnanais ni Zimanjin para sa posisyon ng patriarka. Zimanjin, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng ganoong kataas na posisyon ang pamilya Zeman nang walang 28 bisitang si Ching? Sabi ni Simon Chang na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi naman. Ang pamilya Simon ay magkakaroon ng mas mataas na katayuan sa ilalim ng aking pamumuno, mahinang sabi ni Zimanjin. Ang sulok ng bibig ni Zimanchang ay tumaas, nahati ang isang kakaibang arko, sinabi, kasama mo. Ngayon ang pamilya Zeman ay nasa tuktok ng katayuan, bakit ka makapagsalita? Walang 28 keking, ngunit mayroong isang malakas sa kaharian ng matinding guro. Hindi ba maihahambing ang malakas sa kaharian ng matinding guro sa 28 keking? Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sabi ni Simon kasama ang isang ngiti. Biglang tinakpan ni Simon Chang ang kanyang dibdib. Gusto ni Simon Ember na maging alipin. Paano magiging alipin ang pamilya Tangtang Seman? Simon Ember, gusto mo bang maging alipin ng pamilya Simon? Baliw ka ba? Galit na sigaw ni Simon Chang. Baliw. Tiningnan ni Zimanjin si Zimanchang ng masama, tumingin pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi, Lolo, kung mayroon kang ganitong pagkakataon sa harap mo, paano ka pipili? Tatanggi ka ba? Tumanggi. Tandang pananong. Hindi naisip ni Simon Chang ang tanong na ito, dahil hindi pa niya nakilala ang ganoong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, bigla siyang tinanong, at hindi niya alam ang isasagot. Nang makitang hindi nagsalita si Zimanchang, nagpatuloy si Zimanjin, huwag mo nang isipin iyon. Sasabihin ko sa iyo ang sagot. Papayag ka, at tiyak. Malakas sa Jishi ang magagarantiyahan ang katayuan ng pamilyang Zeman. Sa tingin mo ba ay kayang sanayin ng pamilyang Zeman ang isang Jishi? Kahit na mayroon kang Shengli ngayon, hindi ka pa rin sigurado na magagawa mo ito. Panipi-panipi. Ang daang taon na Imperial Court ay wala, ngunit Filangsheng. Ang dalawang salitang ito ay nagbigay daan kay Simon Chang na tuluyang mawalan ng pag-asa. Dati sobrang persigido siya, pero ngayon parang napakamuwang. Tulad ng sinabi ni Zimanjin, mayroon lamang isang Filangsheng sa Imperial Court ng 100 taon. Gaano kalakas ang loob ng pamilya Zeman na magkaroon ng labis na pag-asa. Ililibing kita sa pinakamarangyang paraan. Sana pagpalain mo ang pamilya Simon sa mga henerasyon. Sa huling pangungusap na ito, si Zimanjin ay naglakad pababa sa paanan ng bundok. Nais niyang salubungin ang Aaron, na bumalik mula sa tagumpay.
Sa oras na ito, gusto rin niyang ipakita ang kanyang katapatan sa Aaron. Nabugbog ang mukha ni Simon Chang, ngunit higit pa doon ang suntok niya. Sa oras na ito, si Ran Yi at si Ge Jonglin ay muling lumapit sa kanya. Mr. Simon, naisip mo na ba ang ganoong aksidente? Tanong ni Ran Yi kay Simon Chang. Si Simon Chang ay tumingin kay Ran Yi na parang tanglaw at sinabing, hindi mo naman ako dapat libakin. Hindi maganda para sa isang taong naghihingalo na magkaroon ng ganoong kalaki ng ugali. Nakangiting sabi ni Ran Yi, Simon Chang, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagnanais ng iyong buhay? Sa paglipas ng mga taon, ang iyong kayabangan ay nagtanim ng hindi mabilang na mga binhi ng puot para sa iyo. Tingnan mo kung gaano karaming mga pares ng mga mata ang nakatitig sa iyo. Ikaw ba ay sa tingin mo may pagkakataon ka pang umalis ng buhay? Biro ni Ge Jonglin. Nang hindi tumitingin, naramdaman ni Simon Chang ang maraming maiinit na mata na nakatingin sa kanyang sarili sa dilim, at sapat na ang alam niya tungkol sa kung gaano karaming mga kaaway ang napukaw niya sa loob ng maraming taon. Dati, walang pakialam si Simon Chang sa mga bagay na ito, dahil para sa kanya, ito ay mga walang kwentang bagay, at ang katayuan ng mga taong iyon ay hinding-hindi hihigit sa pamilya Zeman, ibig sabihin wala na silang pag-asang maghiganti sa kanilang buhay. Ngunit ngayon, hamina ang katayuan ng pamilya Zeman dahil sa pagbagsak ni Keqing, na nagdudulot sa kanila ng pag-asa ng paghihiganti. Gayunpaman, alam ni Simon Chang na hindi siya mamamatay sa mga kamay ng mga basurang iyon, dahil tiyak na mamamatay si Simon Ember gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa tingin mo ba ay minamaliit ko ang basurang ito? Mamatay man ako, hindi ako mamamatay sa kamay ng mga basurang ito. Sabi ni Simon Chang na nagngangalit ang mga ngipin, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa iyo. Ang mahalaga ay mamamatay ka ngayon. Nakangiting sabi ni Ge Jonglin. Sa oras na ito, sa tuktok ng bundok, maliban kay Zhong Qishan, ang lahat ng mga bisita ay nahulog sa bangin, at ang digmaan ay natapos. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!